Amen. Sige po, Sir Arnold. Praise God at isang malaking privilege na naman po ang magamit ng ating Lord sa pagbabahagi ng kanyang salita. Yan, kahit 2 days prep lang na nalaman lang na hindi ako uuwi, bigla ako na. Pero every year yata, no, kapag bumibisita ako talagang binibigyan ako ng privilege na maging speaker na Encounter kasi nakakamiss unang fellowship dito sa Encounter bilang isang alumni at bilang isang minister ng ating Panginoon. Hindi ka makakahindi na kapag nagkaroon ka ng opportunity na mag-share ng word ay talagang gugustuhin mo kasi yun yung desire ng puso natin yung mag-serve sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen yan. Kaya ang topic nyo daw dito ngayon ay honoring God. So in the past Sundays, nalaman natin, pinag-aralan ninyo yung about honoring God through treasures, through testimonies, talents, temple. At ngayon naman ay through time. Ayan. Sino yung mga students dito? Gusto ko po i-check. Ayan. Students, madami. At single daw, single. Sino po yung mga working dito? May mga nag-work. Yan. Yan po. Yan. At syempre, bilang students, bilang working, at bilang nagbi-minister din sa ating Panginoon, marami tayong pinagkakaabalahan. Marami tayong ginagawa, marami mga sa schools may requirements, sa work, tight ang schedule. Kaya yung question natin kanina, di ba, yung share natin, yung mga bagay na kung saan nagiging busy tayo, napapagod tayo, kasi ang dami nating ginagawa. Yan. Kaya sino dito yung mga pagod? Wala ata. Ay, meron. Maraming pagod. May mga pagod, ano? Sinong gusto ng bakasyon? Ayun. Mas madaming gusto ng bakasyon. Ayun. Pero ang ang irony lang sa kapag bakasyon, di ba? Papagod tayo, gusto natin bakasyon. Tapos gusto natin mag-travel, di ba? May mga ads yan eh. Siyempre, tourism yan. Tapos yung mga travel agency. Tapos yung itinerary, makikita mo, zipline, horseback riding, di ba? Picture taking, pupunta ka sa ganitong view, magpapicture, ganyan. Tapos yung mga experience mo, di ba? Pupunta ka doon para mag-relax. Kasi nga, pagod na pagod ka, gusto mong di ma-stress. Pero pag magta-travel ka, bibigyan ka ng napakasikip na schedule para mapunta mo yung mga dapat mong puntahan at ma-experience mo lahat ng pwede mong ma-experience. Tapos pag uwi mo, pagod ka. Di ba? Di ba? Pagod ka. Di ba? Parang gusto mong magpahinga, pero mas lalo ka napagod nung nag-travel ka. Yan. And speaking of pahinga, speaking of pagod, bilang nasa ministry tayo, karamihan sa atin, leaders, workers, lalo na ang ating mga pastor, karaniwan sa atin, ang reklamo minsan ay pagod, di ba? Ang dami pong ginagawa. Siyempre, bilang nag-work, tapos nag-minister ka rin, kailangang ayusin yung schedule. Nag-aaral, tapos nag-minister, kailangan ayusin yung schedule. Kaya, pagkatapos ng araw, pagod tayo sa isang araw. Kasi kailangan natin bigyan ng time, bigyan ng effort, kailangan natin mag-sacrifice para sa mga bagay na ginagawa natin. At naalala ko sa mga ibang churches, may mga tumitigil kasi nababurnout daw, kailangan magpahinga hanggang sa hindi na bumalik. Na-enjoy na yung masyado yung pahinga. And dito sa ating pag-aaralan ngayon, nawa ito ay magsilbing encouragement sa lahat ng disciples ni Jesus, sa lahat ng followers ni Christ, na magkaroon tayo ng rest, magkaroon tayo ng comfort, magkaroon tayo ng strength para magpatuloy sa pananampalataya natin at paglilingkod natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya ang title po ng topic natin ngayon ay, nasa akin pala. Nasanay ako sa babae kasi may Tagano kami. Ayan. Real rest. Ayan, real rest. So pag-aaralan natin from the Word of God kung ano yung idea ni Jesus about sa totoong pahinga. So kung pagod tayo, gusto nating magpahinga, pagpapahingin tayo ni Lord sa paraan na ang Diyos ang may gawa. Hindi yung sa paraan na alam natin. Kasi magkaiba yung mindset na pahinga ng mundo at yung mindset na pahinga na nanggagaling sa salita ng Diyos. Kaya ito yung totoong pahinga.
At ang main verse natin na matatagpuan sa Matthew 11:28, gusto ko siyang basahin in Tagalog version para mas ramdam natin. Kasi familiar na tayo dun sa English, di ba? Come to me, all you are weary and heavily burdened, and I will give you rest. Di ba? Sa ulo natin yan. Pero sa Tagalog, ang ganda kasi, di ba? Sabi niya dyan, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ayan, di ba? Ang gandang invitation. And the invitation is for all. Lahat. Lahat ng nahihirapan. Lahat ng nabibigatan. So, hindi lang sa ministry, sa trabaho, sa school, sa lahat ng ginagawa natin, lahat ng nabibigatan, lahat ng nahihirapan, the invitation is for all. Ni-invite tayo ni Jesus na pumunta sa Kanya. Yung mga times na parang ayaw na nating bumangon, di ba? Parang pasok na naman, di ba? Parang hinihila na lang natin yung paa natin. Kailangan na lang natin gawin kasi kailangan kumita, kailangan mag-aral. Kaya ginagawa na lang natin, di ba? Yung term na hindi na makagulapay sa Tagalog, di ba? Yung gumagapang ka na lang. Pero our God is a God of mercy. Si Jesus, maawain ang ating Panginoon. Kaya yan yung invitation niya. No, ito yung invitation niya, come to me, lumapit kayo sa akin. And nakikita niya yung mga tao na pagod that time. At ang ino-offer niya, pahinga. Bibigyan ko kayo ng pahinga. Ang kailangan niyo lang, lumapit kayo sa akin. Kasi tanging sa Diyos lamang natin makakamtan ang tunay na pahinga. I repeat, tanging sa Diyos lamang natin makakamtan ang tunay na pahinga. Walang tunay na pahinga sa labas ng kalooban ng Diyos. So, yung mga enjoyment, mga pleasure na nararanasan natin sa labas ng kalooban ng Diyos, temporary lang lahat ng yan. Lahat ng yan may hangganan. Ang tunay na pahinga, makakamtan lamang natin sa ating Panginoon. At napakadaming tao ngayon nagpapakapagod sa mga bagay na hindi naman mahalaga. Nagpapakapagod sa mga bagay na hindi naman totoo. For example, isang nag-work, tapos gustong mag-ipon para makabili ng phone na uso, di ba? Para makabili ng phone na uso. Para sa mga specs at features na hindi naman niya gagamitin. Para magpa-impress sa mga tao na hindi naman niya gusto. Di ba? Ganun ba iikot ang buhay mo? Nagpapakahirap ka para lang sa temporary na bagay dito sa mundo. And sa ministry, ganun din minsan. Atin tayo ng gawain, mag-serve tayo, at minsan, bakit tayo umaattend? Bakit tayo laging nagsisimba? Bakit tayo pumupunta sa mga gathering? Dahil lang ba masaya? Kung emosyon lang yung pinanghuhugutan natin kung bakit tayo nagpapatuloy sa Lord, at ang emosyon ay hindi stable, paano pag di na masaya? Aalis ka na? Diba? So hindi tayo dapat dumedepende sa mga hindi stable na bagay. Kailangan dumedepende tayo sa salita ng Diyos. Bakit tayo nagpapatuloy? Ano yung dahilan kung bakit natin ginagawa yung mga bagay na ginagawa natin? So makikita natin sa verse na yan, mayroong problema. Ano yung problema? Mabigat na pasan, nabibigatan. And may promise dyan sa verse na yan. Ang promise, pumunta kayo sa akin at ano yung bibigay? Pahinga, rest. Yun yung bibigay. At karamihan sa atin, kapag binasa natin yung Matthew 11:28, di ba? Parang, yes, Lord, may kakaroon ako ng pahinga. And then, period na, hanggang dyan na lang. Di ba? Parang, Lord, kailangan ko ng pahinga, ikaw ng bahala forever. Diba? Ganun eh. Humihinto tayo sa verse na yan. Ang gusto kasi natin, wala tayong gagawin. Kapag gusto natin ng pahinga, tulog na lang tayo, di ba? Tulog tayo, tapos wala na tayong gagawin. Hindi mo na ako attend, hindi mo na ako mag-serve, kasi kailangan ko ng pahinga. Ganun yung ginagawa natin. Ang ginagawa natin, hihilatan na lang tayo, di ba? Kakain ng popcorn, tapos mag-Netflix. Ganun na lang yung gagawin natin. Kung gusto natin ng pahinga. Pero hindi ganun ang totoong pahinga. Hindi ganun ang Christian life. Gusto ko lang i-remind sa atin na it's always a partnership. Kung may gagawin ang Diyos, may part ang Diyos, may part din tayo. It's always a partnership. So, ano ang totoong pahinga? Ano ang totoong pahinga base sa salita ng Diyos? Ano ang totoong pahinga para sa ating Panginoong Hesus? So, merong katuloy. Yan. Kung gusto natin ng totoong kapahingahan, may katuloy yung verse na yan. At doon natin malalaman kung paano natin makukuha ang totoong pahinga. So, sa verse 29 to 30, sabi dyan, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob.
makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Yan. So yan daw yung gagawin natin para makamtan natin, ma-achieve natin yung totoong pahinga, yung real rest. Pero teka lang, wait lang, di ba? Sabi natin gusto nating magpahinga. Sabi natin pagod tayo, bigat na bigat tayo, tapos sasabihin pasanin ninyo. Parang, di ba? Bigat na nga, tapos may papasanin. Di ba? Parang ang ironic. Nahihirapan tayo, nabibigatan tayo, pero bakit may bubuhatin? Bakit may papasanin? Paano tayo makakatagpo ng tunay na kapahingahan? So dito sa verse na yan, makikita natin kung paano tayo makatagpo ng tunay na kapahingahan o yung real rest. Sabi niya, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. So kailangan nating matuto sa Lord. Yun yung ipapasan natin. Yun yung matuto tayo sa Kanya. Yun yung ipapapasan natin. So kung bigat na tayo, di ba, yung pamatok, ano ba yung pamatok? Yung sa may kalabaw, di ba? Yung nilalagay dito para mahila niya yung ano bang tawag dun? Kariton ba yun? Hindi ko alam tawag dun. O yung pang-araro yun. Para mahila yung pang-araro yung nilalagay dito, yun yung pamatok. Ngayon, ano yung papasanin natin? Sabi dyan, matuto kayo sa akin. So matuto tayo sa Lord. Ano ibig sabihin nun? So kung tayo, bigat tayo, hirap na hirap tayo, lalapit tayo sa Lord, di ba? Come to me, sabi niya, lumapit kayo sa akin. So lalapit tayo sa Lord. Kukunin niya yung pasan-pasan natin at papalitan niya. At yung ipapalit niya, sabi niya dyan, mas magaan. Mas magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. So yung bigat natin, aalisin niya, hindi ibig sabihin na magpapahinga tayo at wala na tayong gagawin. May bubuhatin pa rin tayo, pero mas magaan na. Mas kaya na natin. Ayan. At ang ibig sabihin niya, sabi niya, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. Ano ibig sabihin ng matuto tayo sa akin? Ang ibig sabihin, matuto tayo sa Lord, magbasa tayo ng Bible. Magkaroon tayo ng relationship sa Kanya. Mag-devotion tayo, mag-pray tayo, palalimin natin yung relasyon natin sa Kanya. Doon tayo magkakaroon ng tunay na kapahingahan. Yung relasyon natin sa Diyos. Pagod na pagod tayo, lumapit tayo sa Kanya. Matuto tayo sa ating Panginoon. Matuto tayo sa Kanyang mga salita. Kapag mas nakilala natin si Jesus Christ at natuto tayo sa Kanya, mas gagaan ang lahat ng nangyayari sa buhay natin. Paano? Paano na gumagaan kapag mas nakilala natin ang ating Panginoon? Kapag natuto tayo sa Kanya, paano gumagaan? Mas nakakapagod yung pleasure o saya na hindi mo naman alam yung purpose at meaning kesa sa suffering or sacrifice na alam mo kung para saan. Diba? Ulitin ko, mas nakakapagod yung pleasure o saya na hindi mo naman alam kung ano yung purpose at meaning kesa sa suffering at sacrifice na alam mo kung para saan. Kung laging saya lang yung reason natin, sa una lang yun, in the end, maghahanap tayo ng reason bakit natin ginagawa yung mga bagay-bagay. For example, yung lasing, di ba? Yung lasing, kunwari, lasing. Di ba? Sarap na sarap siya laging maglasing. Diba? Masarap daw uminom, and sarap na sarap siya maglasing. Araw-araw siyang lasing. Pagkatapos, tatanungin niya, sarili niya, kapag araw-araw niya nang ginagawa, parang di niya alam yung dahilan kung ba't niya ginagawa yun. Tatanungin niya, bakit ko to ginagawa? Bakit ako araw-araw lasing? Para saan ba to? Ganito na lang ba yung buhay ko lagi? At isang araw magigising siya, maghanap siya ng meaning ng buhay. Na dahil sa paulit-ulit na ginagawa niya sa buhay niya na walang hanggan, isang araw, maghanap siya ng meaning, bakit ko ginagawa yung mga bagay na to? Ganito na lang ba yung buhay ko paulit-ulit, di ba? Lagi na lang akong lasing. Tapos tatanong siya, bakit ka naglalasing? May problema ako. Anong problema mo? Lagi akong lasing. Pero, ganoon, paulit-ulit yung buhay at maghahanap ka ng meaning. Bakit ganito yung ginagawa ko? Para saan tong ginagawa ko? Yung puro saya na hindi mo alam ang dahilan, nakakapagod yun. Yung puro saya na hindi mo alam ang dahilan, nakakapagod yun. Mababurnout ka at in the end, hihinto ka na. Pero yung challenge na alam mo kung para saan at alam mo na doon ka talaga nilagay ni Lord, alam mo yung goal, alam mo kung bakit mo siya ginagawa, kahit ma-stress ka, kahit mapagod ka, kahit kailangan mo mag-sacrifice, ginagawa mo pa rin.
Kasi alam mo yung meaning, alam mo yung purpose. Nalilift up ka pa rin. Nagiging encouragement sa'yo yung purpose. Nagiging encouragement sa'yo yung reason na natututunan mo sa Lord. Kaya mahalaga ang Bible reading sa ating buhay Kristiyano. Kaya yung mga mas prone sa suicide, yung mga mayayaman, mas prone sa suicide, base sa survey. Kasi yung yaman nila, hindi nila alam kung para saan yung purpose nila. Para saan tong yaman ko? Anong gagawin ko dito? Kaysa sa taong nahihirapan pero alam niya kung para saan yun. Diba? Kaya yung mga mayayaman, mas prone sa suicide. Pero mga lalaki lang yun. Kasi mayayaman. Diba? ang corny pala nun. Pero yun. So, mas prone ang mga mayaman na mag-suicide kaysa sa mga taong nahihirapan pero alam niya kung para saan yun. Kasi yung reason, yung purpose, yun yung nagiging encouragement natin para ipagpatuloy kung ano yung ginagawa natin. So, bakit ka nagpapatuloy magtrabaho? Para sa pamilya ko. Kasi may reason eh. Kahit mahirap magtrabaho, kahit puwet ka magtrabaho para sa pamilya ko, para sa future. Di ba? Bakit nahirapan ka mag-aral pero nagpapatuloy ka pa rin? Di ba? Para sa future ko ito. Para magkaroon ng magandang trabaho. Di ba? Kahit nahirapan ka, pinagpapatuloy mo. Bakit nagmi-ministry ka pa rin sa Diyos? Ang dami mong ginagawa. Ang dami mong busy ka. Pero nagbibigay ka, naglalaan ka ng oras para sa ating Panginoon. Kasi yung Diyos na nagbigay ng buhay, yung Diyos na binibigyan tayo ng biyaya araw-araw, nagsusustain sa atin, yung grace na binibigyan niya araw-araw, nakaka-survive tayo sa mayamang habag at biyaya niya. Hindi ka maglilingkod sa Diyos na lumikha sa'yo. Yun ang reason kung bakit tayo nagpapatuloy, kung bakit tayo naglilingkod kahit mahirap, kahit may sacrifices, kahit nakakapagod. Sabi nga ni Bertrand Russell, unless you assume a God, the question of life's purpose is meaningless. Unless you assume a God, the question of life's purpose is meaningless. And si Bertrand Russell ay isang atheist. Siya ay hindi naniniwala sa Diyos. Hindi siya naniniwala sa existence na may Diyos. Pero pinag-aralan niya yung mundo. Unless you assume a God, the question of life's purpose is meaningless. Hindi ako naniniwala sa Diyos, sabi niya. Pero kung talagang walang Diyos, walang silbi yung buhay natin dito. Diba? Isang atheist na mismo sa pag-aaral niya, sa pagnanaliksik niya sa buhay natin dito sa mundo. Walang purpose ang buhay kung walang Diyos. No? Bakit ka nagpapayaman? Bakit ka nagpapasikat? Bakit ka nagtatravel? Gusto mong ma-experience lahat? Kapag inalis natin ang Diyos sa lahat ng bagay na ginagawa natin, walang kabuluhan ang lahat ng ito. Sabi ni King Solomon sa Ecclesiastes, sabi niya, I, the teacher, was king over Israel in Jerusalem. I applied my mind to study and explore by wisdom all that is done under the heavens. What a heavy burden God has laid on mankind. I have seen all things that are done under the sun. All of them are meaningless, a chasing after the wind. Si King Solomon, na pinakamatalinong hari ng Israel. Si King Solomon, na pinakamaraming asawa ng Israel. Diba? 1,000? Diba? 300 wives ba yun? 700 wives, 300 concubines. 1,000 ang asawa niya. Siya ang pinaka mayaman in terms kasi pinaasawa sa kanya yung mga royalties ng ibang kaharian kasi natatakot nga sila sa God of Israel at ayaw nilang kalabanin ng Israel kaya pinaasawa sa kanya, kaya ganun siya karami. Kaya isa siya sa pinakamayaman, isa siya sa pinakamakapangyarihan. Pero ito yung sabi niya, lahat ng nandito sa mundo meaningless. Lahat ng nandito sa mundo meaningless. Very powerful na king, very rich na king, pinakamatalino na king. And then sabi niya, lahat ng nandito sa mundo meaningless. Meaningless. And then sabi niya sa verse 12 to 14, sabi niya, now all has been heard, here is the conclusion of the matter. Ito yung conclusion niya. Dahil walang kwenta, sabi niya, walang kahulugan lahat ng bagay dito sa mundo. Ito yung conclusion niya.
Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. So dahil walang kabuluhan lahat ng bagay dito sa mundo, ang meron lang kabuluhan ay yung pananampalataya natin sa Diyos. Yung takot natin sa Kanya, yung pagsunod natin sa Kanya. Kasi pagkatapos ng buhay natin dito, i-judge tayo ng Lord sa ating mga ginawa. Kaya isipin natin mabuti yung buhay natin ngayon. Yung na-experience natin ngayon, na meron tayong mga na-experience sa mga masasayang bagay, mga pleasures na ino-offer ng mundong ito. Pero lahat ng yun, temporary lang. Kasi hindi pa ito talaga yung buhay natin. Hindi pa ito, yung buhay natin ngayon, hindi pa ito yung totoong buhay natin. Ang tunay na buhay natin ay yung magiging buhay natin pagkatapos ng buhay natin dito sa mundo. Ulitin ko, ang tunay na buhay natin ay yung buhay natin pagkatapos ng buhay natin dito sa mundo. Alam natin, dalawa lang naman pupuntahan natin. It's either heaven or hell. Kaya, sa lahat ng pinaggagawa natin dito sa mundo ngayon, habang sa hiram na buhay natin dito sa earth, ang magkakaroon lang ng kabuluhan pagkatapos ng buhay natin dito ay yung mga ginawa natin para sa Diyos. Yung mga ginawa natin para sa sarili natin, yung mga ginawa natin sa mga selfish desires natin, para lang sumaya tayo, para lang ma-experience natin lahat ng mga gusto natin ma-experience, lahat ng yun ay walang kabuluhan. Ang magkakaroon lang ng kabuluhan ay yung mga bagay na ginawa natin para sa Diyos. Kasi yung buhay natin dito ay may hangganan. At pagkatapos ng buhay natin dito, dun pala magsisimula yung totoong buhay natin. May isang kanta, lumang-luma na siya. Hindi ko nga narinig ko. All in Life ang title niya by Carman. Sabi niya dyan, kingdoms come and kingdoms go, but through the word of God I know, when all in life is done and past, only what's done for Christ will last. Yun lang magkakaroon ng kabuluhan. Yung mga ginawa natin para sa Diyos. Because the cry for meaning is true. The cry for meaning is true. Naghahanap tayo ng kahulugan dito sa buhay natin. Kailangan nating malaman bakit tayo nandito, bakit ako nag-i-exist, ano yung purpose ko, ano yung reason bakit ito yung mga magulang ko, ganito yung background ko, ito yung trabaho ko ngayon, ito yung mga pinagagawa ko, anong dahilan? Naghahanap tayo ng dahilan. Kailangan nating malaman kung bakit natin ginagawa yung mga bagay na ginagawa natin. Bakit ka nandito sa church? Bakit umaattend ka ng encounter? Bakit ka gumigising araw-araw? Bakit ka nagtatrabaho? Bakit ka nag-aaral? Bakit mo ginagawa yung mga bagay na ginagawa mo? At sa huli, yung mga bagay na ginagawa lang natin para sa Diyos, yun lang yung magkakaroon ng kabuluhan. Kaya sa buhay natin, mag-step back tayo ng konti at tignan natin yung bigger picture. Sa lahat ng nangyayari dito sa mundo. May gera, may kung ano-ano pang nangyayari. Lahat ng nangyayari, tumataas yung mga bilihin. Apart from Jesus Christ, walang sense ang lahat ng bagay. Walang sense ang lahat. Kung walang Diyos talaga, walang meaning ang buhay natin. Wala. Kailangan kasali lagi ang Diyos sa lahat ng bagay kasi walang kabuluhan kung hindi siya kasali. Bakit walang kabuluhan? Paano naging walang kabuluhan kung hindi kasali ang Diyos? Sa mga nagbi-minister dito, lalo na yung mga pastor, di ba? Sa mga leaders, di ba? Hindi ba kayo napapagod? Mag-minister? Di ba kayo napapagod? Mag-aral, gumawa ng teaching. Ang hirap gumawa ng teaching pass. Ang hirap gumawa ng sermon. Yung mga nag-music ministry, di ba? Si Ate Shalyn, paus na yung boses. Ngayon, di ba? Yung mga nagigitara, di ba? Sumasakit yung daliri nyo, kaka-practice, kailangan mag-level up, kailangan Di ba napapagod mag-practice? Nakakailang ulit na. Di pa rin magkakatugma yung mga ginagawa. Di ba napapagod mag-serve? Di ba kayo napapagod mag-aral? Di ba kayo napapagod magtrabaho? Di ba kayo napapagod sa lahat ng bagay na ginagawa nyo? Sa mga sacrifices. Kapag hindi natin nakikita yung mga kasama natin, nalulungkot tayo, hindi ba kayo napapagod umiyak? Lord, wala na naman yung kasama ko.
sa church. Kailangan ko nang i-follow up. Nanlalamig na sa Lord. Ang hirap, nakakapagod, may mga sacrifice, mga efforts na kailangan gawin at lalong-lalo na oras. Kailangan nating magbigay ng oras sa ating Panginoon. Umiiyak, nalulungkot kapag di naka-attend yung kasama mo sa church. Diba? Hinahanap mo, nasan si ganito? Nasan si ganyan? Ba't di mo nakasama? Di na nagpapatuloy. Isang testimony lang kasi sa amin, naranasan ko mag-preach ng 3 service sa isang Sunday. 8 a.m. for general service para sa adult, 10 a.m. para sa youth service, at meron kami extension service ng 3 p.m. Ako lahat mag-preach. Tapos yung sa extension service pa namin, 30 minutes yung layo sa bayan kasi baryo yun. Nakasakay kami sa kakarag-karag na owner kasi sobrang hirap ng daan at di sila makapunta sa bayan. Kaya kami ang pupunta doon para ma-reach sila. 3 p.m. yun. Tapos ang halikabok, walang kalsada na, na espalto. Puro talahib ang madadaanan mo. Tapos mga halikabok talaga, buhangin. Pero pupunta kami doon para mag-share ng Word of God. Tapos akala ko, tapos na yung araw ko na yun, nakatatlong preaching na ako na may duty pa ako ng 11 p.m. sa hospital. Pero bakit ko ginagawa yun? Bakit? Kahit nakakapagod, di ba? Walang sahod yun. Walang sahod yung ginagawa ko. Walang kapalit sa akin. Pero yung inimpart ng Diyos na mag-share ka, magbahagi ka, iaabutin mo yung mga kababayan mo na ako rin makilala nila at magkaroon sila ng relasyon sa akin. Yung inimpart ng Diyos na yun, hindi ko kayang tanggihan. At kaya ako, na-realize ko, kaya ako dinala pala ng Lord dito sa encounter. Kasi wala akong pagkakakilanlan nung before encounter. First year college ako, 16 years old. Hindi ko alam kung ba't ako nag-e-exist. Basta tuloy na lang ako sa buhay ko, bahala na. Pinag-aral ako, edi mag-aral ako. Wala akong pangarap sa buhay. Pero na-encounter ko si Jesus through encounter. Nalaman ko may Diyos pala. At may purpose siya sa akin. Binigyan niya ako ng pagkakakilanlan, binigyan niya ako ng purpose, ng meaning ng buhay. At simula nun, sinuko ko ang buhay ko sa Lord. Lord, pagsisilbihan kita sa kung anong paraan ang gusto mo. Hanggang sa napunta ako sa ministry na kinalalagyan ko ngayon. And ito pala yung purpose ng kwento mula encounter hanggang sa ngayon. Kung bakit ganun yung naging journey ko. Kasi may purpose ang Diyos. At ang purpose niya, gagamitin niya ako to share the word of God sa mga taong hindi pa nakakilala sa Kanya, sa mga taong wala pang relasyon sa Kanya. Kaya bakit tayo nagpapatuloy? Dahil yun sa Diyos. Yung love na naranasan natin sa Diyos. Yung grace. Makasalanan tayo pero niyakap niya tayo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. Binago niya yung buhay natin. At nalaman natin na ang tao pala ay mahal ng Diyos. Ang tao pala mahalaga para sa Diyos. Mahalaga tayo sa Diyos. Kaya tayo bilang disciples ni Jesus, mahalaga ang tao para sa atin. Kasi mahalaga ang tao sa Diyos. Kaya naglilingkod tayo sa Diyos at sa tao. Kasi mahal ng Diyos ang mga tao. Kaya mahal natin ang kapwa natin mga tao. Kaya hindi ba tayo napapagod? Makakapagpahinga tayo sa ating Panginoon. Nabibigatan tayo, pinapagaan ng ating Diyos. Marami tayong mga resources, mga binigay ng Diyos para magamit niya. Para abutin natin yung kapwa natin. Talents, gifts, treasures, mga blessing. Ang tanong, ginagamit ba natin? Bigyan natin ng oras. Bigyan natin ng oras, di ba? Yung mission and vision na encounter, di ba? Discover our gifts para sa ministry, para sa ating Panginoon. And once na nagpagamit tayo sa Lord, para maabot natin yung iba, doon tayo makakaranas ng tunay na pahinga. Makakaranas tayo ng tunay na pahinga kapag ginagawa talaga natin yung purpose natin. Ginagawa talaga natin yung reason kung bakit tayo nag-i-exist na nanggagaling sa ating Panginoon. Siya yung lumikha sa atin, alam niya kung ano yung purpose natin. Ngayon, tanungin natin siya kung ano yung purpose natin. Lord, bakit? Bakit ako nag-i-exist? Kaya yun yung susi. Bibigyan natin yung time, yung buhay natin na mas makilala pa ang Diyos,
mas magkaroon tayo ng malalim na relationship sa Kanya, mas matuto tayo sa Kanyang mga salita, at malalaman natin yung purpose natin, malalaman natin yung reason kung bakit tayo nag-exist. Kaya kahit mapagod tayo, kahit mag-sacrifice tayo, kahit mahirapan tayo, magpapatuloy pa rin tayo kasi meron tayong tunay na pahinga sa Diyos. Kaya hindi madaling maglingkod sa Diyos. Nakikita natin, lalong-lalo na yung ating mga pastor natin dito. Nagli-lead ng mga LGs, life group, nagpipreach sa harapan. Nakikita natin sila, di ba? Lagi masaya. Di ba? Tuwang-tuwa sila pag nakikita ka. Pero hindi natin nakikita yung mga battles nila kapag mag-isa lang sila. Kung ilang beses silang umiyak, kung ilang beses sila nag-pray na Lord, yung mga sacrifices nila, yung mga struggles nila, sa mga desperate moments nila, hindi natin nakikita yun. Kasi ang gusto ng mga pastor natin, makita natin sila na malakas dahil sa Diyos. Para tayo mapalakas din at hindi tayo huminto sa ating pananampalataya. Sa mga struggles nila, sa mga trials na nararanasan nila na hindi natin nakikita, marirealize, oo nga Lord, Ikaw lang talaga ang dahilan kung bakit hindi ako sumusuko sa buhay. Minsan, akala ko kaya ko pero hindi pala. Pero buti na lang, Lord, kaya mo. Bigat na bigat ako, Lord, pero magaan lang para sa'yo. Di natin nakikita yun. Pero patuloy sila sa pagbiminister sa mga students dito sa Baguio. Bakit? Para lahat tayo magkaroon ng tunay na relationship sa Diyos. Kasi pagkatas ng buhay natin dito, yun lang yung magmamatter. Kung meron tayong relationship sa Diyos. Patuloy na nagtatanim sila, na nagtatanim ng salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin para mapalakas natin yung relasyon natin sa Diyos at hindi tayo bumitaw sa ating pananampalataya. Naalala ko sa Daniel 3, si Shadrach, Meshach at Abednego kay Haring Nebuchadnezzar. Si King Nebuchadnezzar, sabi niya, sumamba kayo. Ito, ipaparaphrase ko na, sumamba kayo. Sa ribulto na ipapatayo ko. Lahat ng sumamba ng hindi sumamba ay susunugin ko. Diba? Susunugin ko. Kaya sabi nila, hindi kami sasamba dyan. Mananatili kaming tapat sa Diyos namin. Hindi kami sasamba kasi alam namin na ililigtas kami ng Diyos namin. Pero ito yung nag-struck ako. Next. Hindi kami sasamba kasi alam namin na ililigtas kami ng Diyos namin. Pero kahit na hindi kami iligtas ng Diyos namin, sasamba pa rin kami sa Kanya. Hindi kami sasamba sa Diyos-Diyosan na yan. Grabe yung faith. Kahit na hindi kami ligtas, hindi kami sasamba sa Diyos-Diyosan na yan. Sa Diyos pa rin kami maglilingkod. Hindi dyan sa Diyos-Diyosan. Hindi dyan sa ribulto. Kahit hindi kami iligtas. Grabe yung pananampalataya na yun. No? Guys, hindi tayo naglilingkod, hindi tayo tumatayo sa harapan na to dahil binibigay ng Diyos yung mga gusto natin. In fact, yung mga favors na nararanasan natin ay bonus na lang. Bonus yun. Hindi tayo pumupunta dito sa harap para magbahagi ng salita ng Diyos kasi parang ginagawa nating genie yung Diyos tapos sasabihin lahat ng gusto ko, Lord, gagawin mo basta magsisilbi ako. So hindi ganun. Hindi natin genie ang Diyos na susundin niya lahat ng gagawin natin basta magpapagamit tayo sa Kanya. Hindi tayo naglilingkod dahil dun. Naglilingkod tayo dahil alam natin ang ibig sabihin ng pagmamahal. Mahalaga ang tayo sa Diyos hindi dahil mahalaga talaga tayo. Mahalaga tayo sa Diyos hindi dahil mahalaga talaga tayo. Kasi kung titignan natin yung mga sarili natin, yung mga pag-uugali natin, maglabasan tayo ng mga bahaw ng buhay natin dito, hindi tayo karapat dapat mahalin. Pero ang Diyos natin mapagmahal. Kaya kahit ano pa tayo, kahit sino pa tayo, mamahalin niya tayo. At yung pagmamahal na yun na naranasan natin, ay gusto rin natin na maranasan ng iba na hindi pa nakakilala sa Kanya. Yung mga ibang tao na wala pang relasyon sa Kanya. Yun ang dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy. Yun ang dahilan kung bakit tayo naglilingkod sa Diyos. Na sila rin maranasan. Kumusta yung mga kapamilya po natin? Kumusta yung mga kaibigan po natin? Nararanasan din ba nila yung pagmamahal ng Diyos gaya ng nararanasan natin? Kung hindi pa, ano pong ginagawa natin? Nagbibigay po ba tayo ng oras to evangelize, to disciple?
Hindi pwedeng manatili sa atin yung pagmamahal ng Diyos na nararanasan natin. But go and make disciples of all nations. Yun yung utos sa atin bilang mga disciples. Naalala ko sa isang verse yung sa tinanong ni Jesus si Peter, sabi niya, "Kayo Peter, aalis na rin ba kayo?" Sabi niya. "Kanino kami pupunta?" Sabi ni Peter. "Kanino kami pupunta? Nasa iyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan." Sabi. So kung aalis tayo sa Lord, kahit ano pa ipalit natin sa Lord sa buhay natin, walang makakatumbas sa saya, sa rest, sa peace na nanggagaling sa ating Panginoon. Kaya yung Bible, yung salita ng Diyos, ang nagbibigay ng kasagutan sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Kaya bigyan natin ng oras, bigyan natin ng halaga yung Bible reading natin sa buhay natin. Kasi yung Bible nagbibigay ng kasagutan sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Kapag masaya ka, may masasabi ang Bible. Kapag malungkot ka, may masasabi ang Bible. Kapag wala kang pera, may masasabi ang Bible. Kapag nahihirapan ka, may masasabi ang Bible. Kapag nabibigatan ka, may masasabi ang Bible. Sa lahat ng tanong ng buhay natin, nasa Bible lahat. Nasa sa salita ng Diyos. Walang sayang sa pagbabasa ng Bible. Walang sayang sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi ka masisira, hindi ka maglulupaypay, hindi ka madadown sa kahit anong sitwasyon, basta hawak mo yung gabay ng Diyos. At yun yung salita niya. Yun yung Word of God, yun yung Bible. Kaya mahalin natin yung Bible, mahalin natin yung Word of God. Kumusta yung pagbabasa natin? Nagde-devotion pa po ba tayo? Mag-invest po tayo ng panahon, ng time. We will honor God sa pagbibigyan natin ng time sa Kanya. Bigyan natin ng time, pagbabasa natin ng Bible. Mag-invest po tayo ng panahon sa Word of God. Mag-establish tayo ng relationship sa Word of God. Kung lagi tayo nag-social media para ma-relax, bawasan po natin, magbigay tayo ng panahon sa Word of God. Kung nakakailang episode ka po sa K-drama, bawasan po natin. Magbigay po tayo ng panahon sa Word of God. Magbigay po tayo ng oras sa Word of God. Yun po yung tunay na pahinga. Sa buong araw natin, sa mga pinagpaguran natin na mga pinaggagawa natin, makakatagpo tayo ng tunay na kapahingahan kapag nakadaupang palad natin ng ating Panginoon. Siya lang ang magbibigay ng tunay na pahinga. Sa Matthew 24, verse 35, "Heaven and earth will disappear, but my words will never disappear." Yan lang ang walang hanggan, ang salita ng Diyos. Yung mga na-enjoy natin, temporary lang lahat ng yan, pero yung salita ng Diyos, yun ang magsusustain sa atin. Kaya sa atin, sa mga leaders na nandito, sa mga workers na nandito, nagbabasa pa po ba tayo? Kung di po tayo nagbabasa ng Word of God, ano pong lakas natin? Ministry tayo, ministry. Hindi naman tayo nagbabasa. Anong lakas natin? Busy sa kaharian, pero nakalimutan na yung hari. Busy sa kaharian, sa ministry, pero nakalimutan na kung sino talagang pinagsisilban yung hari. Sinong magsusustain sa'yo? Kaya hindi sapat po yung nagmi-ministry lang tayo, tumatayo po tayo sa harapan. Kailangan meron po tayong Bible reading life. Kasi limitado lang po tayong mga tao. Magsusustain sa atin, salita ng Diyos. Last po na verse na babanggitin ko, Psalm 119 verse 105. "Your word is a lamp for my feet and a light on my path." Alam ng psalmist na sa mundo na to, madilim. Dadaan tayo sa madilim na mundong ito. So kung madilim ang mundo na to, maaaring maligaw tayo, maaaring madapa tayo, or worst case scenario, maaaring mamatay tayo kasi hindi natin nakikita yung dinadaanan natin. Pero may magsisilbing ilaw, may magsisilbing gabay. Yun ang salita ng Diyos. So kung dito sa madilim na mundo, ay wala tayong gabay, wala tayong ilaw, hindi natin alam kung saan tayo makakarating. Kailangan natin ng salita ng Diyos. Kailangan natin ng Word of God sa buhay natin para meron tayong gabay, meron tayong liwanag, meron tayong pinagbabasihang prinsipyo sa lahat ng desisyon na ginagawa natin. Ganun po kahalaga ang Word of God.
Kaya sa pag-honor natin sa ating Panginoon, sa pamamagitan ng ating oras, yung relationship natin sa Kanya, bigyan natin. Yung prayer life natin, yung devotion natin, yung pagbabasa natin, wag nating papabayaan. Wag nating kakaligtaan. Kasi yan lamang ang panghahawakan natin kapag pagod na tayo. Kapag hirap na tayo. Kapag ayaw na nating magpatuloy. May magre-remind sa atin kung bakit tayo naririto sa mundo. May magre-remind sa atin ang purpose natin kung bakit nararanasan natin lahat ng bagay nararanasan natin.